Wellman TV. Ricardo Willis. Kabanata 816, Binhi ng Star Path. Sa itaas ng walang hangganang dagat, isang figure ang nakitang umaapak sa isang balsang kawayan, na patuloy na umuusad sa ibabaw ng tubig. Sa malawak na karagatan na puno ng hindi kilalang mga panganib at ang posibilidad na makatagpo ng masamang panahon, dumating ang tao sa Sun Moon Isle. Ang mga disipulong responsable sa pagpapatrolya mula sa Sun Moon Sect ay naiwang tulala sa nakita. Matapos tumuntong ang tao sa isla, kuminang sila saglit at nakarating sa bagong gawang pasukan ng Sun Moon Sect. Tumigil ka. Ito ang teritoryo ng Sun Moon Sect. Sino ka? Isang grupo ng mga alagad ng Sun Moon Sect ang tumitig sa taong may matinding pag-iingat. Ang mga disipulong ito, na namamahala sa pagsubaybay, ay nagtataglay ng lakas na higit sa Golden Core Realm. Ang pinuno ay isang nascent soul early stage executive ng Sun Moon Sect. Gayunpaman, hindi nila matukoy ang lalim ng bagong dating. Sabihin sa iyong sect master ng Sun Moon Sect na ang Stella Messenger mula sa Order Warden Organization ay naghahanap ng madla, sabi ng bagong dating na may mahinang ngiti, na naging sanhi ng pagtataka sa mga mukha ng lahat ng naruroon. Ano? Ang Order Warden Organization. Nang inag ang buong katawan ng executive, lumiliit ang kanyang mga pupil. Sa susunod na sandali, sumenyas siya sa isang disipulo sa kanyang tabi, na mabilis na sumugod patungo sa gitna ng Sun Moon Isle upang magulat. Pagkaraan ng ilang sandali, lumabas sina Ricardo, Vinny, Elder Fiery Dragon, at Yin Tai Chichester upang batiin ang bagong dating. Ang Sect Master, na sinamahan ng tatlong pangunahing mga haligi ng sekta, ay personal na tinanggap ang sugo mula sa Order Warden Organization sa kamakailang itinayong reception hall. Sa loob ng bulwagan, si Ricardo ay nakaupo sa pangunahing upuan, habang si Stella Messenger ay nakaupo sa kanyang kaliwa. Umupo si Vinny at ang dalawa pa sa ibabang dulo ng mesa. Sa sandaling ito, nakipagpalitan ng tingin si Ricardo kay Vinny at sa iba pa. Pagkatapos ay maingat na nagtanong, maaari ko bang tanungin kung ano ang nagdadala ng iginagalang na nakatatanda sa ating Sun Moon Sect? Tinitigan ni Ricardo ang bagong dating, na mukhang nasa 40 taong gulang, na nagpapalabas ng isang gwapong middle-aged charm. Nakasuot ng asul, na may payat na figure at isang ethereal na ugali. Maging si Vinny, na nakaharap sa Stella Messenger na ito, ay hindi naiwasang magpakita ng matinding pag-iingat at solemnidad sa kanyang mga mata. Si Vinny ay isang pinakamataas na eksperto sa huling yugto ng Void Reclusion, isang hakbang lang ang layo mula sa Fragmentation Void Realm. Gayunpaman, sa harap ng Stella Messenger na ito, naramdaman pa rin niya ang pagtibok ng kanyang puso at hindi niya maaninag ang lalim ng lakas ng kabilang partido. Walang alinlangan, ang bagong dating ay talagang isang pag-iral sa itaas ng Fragmentation Void Realm. Ang bawat miyembro ng Order Warden Organization ay umabot na sa Fragmentation Void Realm, na nabubuhay sa kanilang reputasyon. Dahil dito, hindi ka pani-pani walang tensyonado si Ricardo at ang iba pa. Huwag kayong kabahan, kayong apat. Hindi ako pumunta dito para manggulo. Ang Sun Moon Sect ay naging isang sinaunang martial force sa nakatagong mundo at wala na sa jurisdiction ng ating Order Warden. Ang young master ng iyong sekta, si Ricardo, bagamat minsang naging disipulo ng Broken Pulse Sect, ay tuluyan ng naputol ang ugnayan nila, at kami, ang Order Warden, ay hindi rin guguluhin ang young master, si Leonel. Naparito ako para sa ibang bagay. Tila naintindihan ng Stella Messenger ang pag-aalala ni Ricardo at ng iba pa at mahinahong nagpaliwanag ng nakangiti. Nang marinig ito, nakahinga ng maluwag si Ricardo at ang iba pa. Buti na lang wala sila dito para manggulo. Anong nakakatakot? Actually, hindi nakakagulat na kinabahan din si Vinny. Pagkatapos ng lahat, sa pangunawan ng mga magsasaka, kung ang Order Warden ay lilito o kahit na kumakatok sa pinto, ito ay malamang na para sa layunin ng kaparusahan. Ngayon, nagtataka ako, sa anong dahilan pumunta ang kagalang-galang na sugo sa ating Sun Moon Sect? Tanong ni Ricardo, na kasalukuyang kumakatawan sa Sun Moon Sect. Para sa pagpili ng binhi ng Star Path. Seryosong sabi ni Stella Messenger. Buhi ng Star Path.
Pinili. Tugon ni Ricardo, namumula ang mukha. Tumango si Stella Messenger. Tama na yan. Ang organisasyon ng Order Warden, sa kabila ng pagiging walang ugnayan sa mga makamundong gawain sa loob ng maraming taon, ay talagang umiral. May mga alingaw-ngaw pa nga sa mga sinaunang kaharian na ang Order Warden Organization ay nawala. Gayunpaman, ang katotohanan ay palagi tayong naririto, pinapanatili ang balanse sa pagitan ng mga magsasaka at ng ordinaryong mundo. Sa pagkakataong ito, nais ng Order Warden Organization na gumawa ng engranding pagbabalik, kaya pagkatapos ng konsultasyon ng ilang makapangyarihang mga tao sa loob ng organisasyon, nagpasya silang magdaos ng selection tournament. Ang mga napili ay magiging seed of the Star Path, at tatanggap ng buong suporta ng Order Warden Organization at maaaring magkaroon pa ng pagkakataong sumali sa organisasyon sa hinaharap. Ang layunin ko sa pagpunta dito ay upang ipaalam sa inyong pangkat ang balitang ito at mag-imbita ng mga angkop na alagad na lumahok. May interes ba ang sekta mo? Pagkatapos ng paliwanag ni Stella Messenger, nagulat si Ricardo at ang tatlo pa. Nais ng Order Warden Organization na pumili at linangin ang isang grupo ng mga tao. Nagtataka ako kung bakit nila nilapitan ang Sun Moon Sect natin. Isa na lang tayong liblib na sekta ngayon. Well, tanong ni Vinny. Kalmadong sagot ni Stella Messenger. Siyempre, nilapitan namin hindi lang ang Sun Moon Sect kundi pati ang iba pang maimpluwensyang puwersa sa mga liblib na kaharian. Ang pagpili para sa binhi ng Star Path ay hindi limitado sa mga sinaunang kaharian. Maaaring lumahok ang sinumang nakakatugon sa mga kinakailangan. Oh, ano ang mga kinakailangan? Nagningning ang mga mata ni Ricardo, madiin ang kanyang tingin. Ang pagkakataong matanggap ang paglilinang ng organisasyon ng Order Warden ay walang alinlangan na isang magandang pagkakataon. Simple lang. Ang sinumang wala pang 30 taong gulang na nakahawak ng kahit isang embryonic na anyo ng Laws of Heaven's Path mula sa anumang sekta o pamilya ay maaaring matugunan ng mga kinakailangan, paliwanag ni Stella Messenger. Nang marinig ito, tahimik na tumango si Ricardo at ang iba pa. Ang mga kinakailangan ay hindi masyadong mababa o masyadong mataas. Ang paghawak sa embryonic na anyo ng mga batas ay nangangahulugan ng pagiging nasa yugto ng nascent soul, bukod sa mga pambihirang henyo tulad ni Ricardo. Ang pagiging wala pang 30 ay natiyak ang potensyal at talento ng mga kandidato. Ang mga nascent soul cultivator na wala pang 30 ay maaaring linangin ng anumang sinaunang sekta. Si Violet, na nakatagpo noon ni Ricardo, ay umabot pa sa rurok ng huling yugto ng nascent soul. Kung tungkol sa mga liblib na kaharian, hindi imposibleng makahanap din ng mga namumukod tanging talento doon. Sa madaling salita, ang nais ng Order Warden Organization ay hindi ang background ng mga kandidato kundi ang kanilang potensyal para sa pag-unlad. Sa makatuwid, natural na hindi mahalaga kung sila ay mula sa mga sinaunang kaharian o sa mga liblib na kaharian. Sa pag-iisip na ito, naging excited at inspirasyon si Ricardo. Mukhang natugunan niya ang mga kinakailangan. Bukod dito, sa loob ng Sun Moon Sect, mayroong ilang mga disipulo na may mahusay na talento na nakarating sa nascent soul realm bago ang 30. Not to mention others, even Doggy, na natalo ni Ricardo kanina, naabot ang requirements. Ano naman ang paksayon mo? Interesado ka bang sumali sa Star Path Seed Selection Tournament na ito? Tanong ni Stella Messenger sa malalim na boses. Oo naman. Kailan ito gaganapin? At saan? Agad namang tumango si Ricardo nang walang pag-aalinlangan. Sa loob ng 10 araw, sa Kunlun Divine Mountains. Ricardo, kailangan mo lang pangunahan ang iyong mga disipulo na pumasok sa walang nakatirang lugar ng Kunlun Mountain Range, at may sasalubong sa iyo doon. Kabanata 817, anong gantimpala ang gusto mo? Sunod, ipinaliwanag ni Stella Messenger ang ilang detalye tungkol sa Star Path Seed Selection Tournament kay Ricardo. Matapos may hatid ang mensahe, umalis si Stella Messenger sakay ng bolsa ng kawayan, tumulak sa malawak na dagat. Hinangaan ni Ricardo ang pamamaraang ito. Matapos magpaalam sa Stella Messenger, bumalik si Ricardo at ang apat pa sa silid ng konseho upang mag-usap. Ricardo, sasali ka rin ba?
Tanong ni Elder Fiery Dragon sa malalim na boses, pinunasan ang kanyang lalamunan. Oo naman. Natutugunan ko ang mga kinakailangan, kaya bakit hindi ako sumali? Natural na tumango si Ricardo. Pero, ngayon lang binanggit ni Stella Messenger na baka may mga injuries and even killing sa competition. Ricardo, nag-alinlangan si Elder Fiery Dragon sa kanyang mga salita. Namilog ang mga mata ni Vinny, at tumango rin siya. Ricardo, kahit na ang napili ng Order Warden Organization para sa cultivation ay isang magandang pagkakataon, naniniwala ako na natanggap mo na ang mana ng Dragon Ancestor. Ang pagsasanay mula sa Order Warden Organization ay maaaring hindi kinakailangang malampasan ang mana. Ricardo, maaari kang lumaki sa iyong sariling bilis nang hindi nagsasagawa ng mga panganib. Hindi naman sa wala akong tiwala sa iyo, ngunit maraming mahuhusay na inapo ng mga sinaunang sekta. Nagkaroon na sila ng iba't ibang cultivation resources mula pagkabata, at sa iyong kasalukuyang lakas, maaaring hindi ka talaga namumukod tangi sa selection tournament. Oo, Ricardo. Ang ating Sun Moon Sect ay maaaring magpadala ng iba pang mga disipulo para lumahok. Hindi mo na kailangang pumunta ng personal, dagdag ni Chester. Sa kanilang pananaw, si Ricardo ang pag-asa para sa hinaharap na pagsikat ng Sun Moon Sect. Natural, ayaw nilang makatagpo ng anumang kapahamakan si Ricardo. Sa sandaling ito, umiling si Ricardo at sinabing, hindi mo na ako kailangang hikayatin pa. Wala akong panahon para lumaki ng dahan-dahan, at kung mayroon akong pagkakataong ito, hindi ko ito hahayaang mawala. Panigurado, hindi ako mamamatay ng ganoon kadali. Huwag kalimutan, tiyak na hindi ako pababayaan ng Dragon Ancestor sa mga kritikal na sandali. Elder Fiery Dragon, nakalimutan mo na ba? Nang marinig ito, bumantong hininga si Elder Fiery Dragon at umiling na may mapait na ngiti. Well. Matapos marinig ang sinabi ni Ricardo, nagpalitan ng tingin ang tatlo at tuluyang tumigil sa panghihikayat sa kanya. Hindi nila alam na ang Dragon Ancestor's Soul ay hindi lilito upang protektahan si Ricardo ng kahit isang taon o higit pa. Sinabi ito ni Ricardo para lang mapanatag sila. Mabilis na kumalat ang isang balita sa larangan ng paglilinang ng Pryosha. Ang Order Warden Organization ay gumawa ng isang mataas na profile na hitsura, na ginagawang alam ng mga nakatagong at sinaunang kaharian ang kanilang pag-iral. Bukod dito, magdaraw sila ng selection tournament para linangin ang mga kandidato para sa Order Warden Organization. Sa ilang sandali, ang iba't ibang mga sekta at pamilya mula sa mga tago at sinaunang kaharian ay nagsimulang pumili ng mga kwalipikadong disipulo upang maglakbay patungo sa Kunlun Divine Mountains. Sa nasasakupan ng Heaven Gap Sect, isang kaakit-akit na taluktok ng bundok ang nakatayo. Sa tuktok ng bundok, isang figure ang mabilis na gumalaw, na nag-iiwan ng mga bakas ng mga after images. May hawak siyang mahabang espada, at ang aura ng espada ay sinamahan ng mga hibla ng itim na enerhiya. Matapos ang hindi kilalang tagal ng panahon, sa wakas ay tumigil ang figure, na may determinado at ambisyosong hitsura sa kanyang mukha. Magaling! Ikaw ay talagang isang mahusay na kandidato para sa pagsasanay ng Heaven Gap Great Technique. Hindi ko inaasahan na maabot mo ang ikawalong antas ng pamamaraan sa napakaikling panahon. Naintindihan mo pa ang mga simulain ng Dark Laws, na umaabot sa maagang yugto ng Nascent Soul. Isang hakbang na lang ang layo mo sa akin. Mahusay. Ikaw ay tunay na aking natatanging alagad. Nerhistro na kita para sa Star Path Seed Selection Tournament. Hindi mo dapat ako binaygo. Si Arthur, isang elder ng Heaven Gap Sect, ay tumingin kay Isa na may kasiyahan sa kanyang mukha. Tumango si Isa at lumuhod, sinabing, lahat ito ay salamat sa patnubay ni Master. Ang damdaming ito ay nagmula sa kaibuturan ng puso ni Isa. Dapat sabihin na si G. Hurst ay walang pinaghirapan sa paglinang ng mga kasanayan ni Isa, maliban sa pagpikit sa kanyang pagmamaltrato kay Claudia. Si Arthur ay bukas palad na nagbigay ng iba't ibang spirit jade, elixir, martial techniques, heavenly materials, at earthly treasures of the Heaven Gap Sect kay Isa. Ito ay nagkakahalaga ng pagbanggit na sa panahon ng kanyang kasaganaan,
ang Heaven Gap sect ay umabot pa sa antas ng mga sinaunang kaharian. Noong panahong iyon, ang banal na lupain ng Shunzhou ay nasa ilalim ng feudal na pamamahala. Hindi mabilang na mahihirap na pamilya ang nagpapadala ng kanilang mga anak sa palasyo upang maglingkod mula sa murang edad. Ang Heaven Gap sect ay hindi kailanman nagkulang sa mga mahuhusay na indibidwal na angkop para sa pagsasanay ng Heaven Gap Great Technique. Kaya naman, ang sekta ay nagtamasa ng malaking kasaganaan sa loob ng ilang panahon. Gayunpaman, sa nakalipas na siglo, ito ay bumagsak. Sa panahong ito, hindi madaling makahanap ng mga talented na indibidwal na may kapansanan sa katawan mula pagkabata. At isa sa kanila si Isa. Sa bagay na ito, ang kalikasan ni Isa ay lubhang madilim at walang awa, na isa ring kalamangan sa pagsasanay ng Heaven Gap Great Technique. Ang kanyang kakayahang maunawaan ang madilim na mga batas ng landas ng langit ay maaaring nauugnay sa kanyang baluktot na kaisipan. Nakagawa ka ng mabuti sa iyong sarili. Ngayon, anong reward ang gusto mo? Pangalanan mo na lang, at ipagkakaloob ito ng iyong amo, sabi ni Arthur, na labis na nasiyahan nang makita niyang pumasok si Isa sa nascent soul realm at nagpakita ng ganoong paggalang. Oo, Isa. Kung ano man ang gusto mong gantimpala, sabihin mo lang sa iyong amo, tumabi rin si Claudia, na nakatayo sa tabi ni Mr. Hurst, na may matamis na boses. Si Claudia, isang babaeng may natural na mapang-akit na alindog, ay hindi lamang sanay sa Heaven Gap Great Technique sa mga martial technique ng Heaven Gap sect. Si Claudia ay nagsilbi kay Mr. Hurst ng maingat na halos hindi na siya makaalis sa kama, at natural na natutuwa siya sa kanya. Nakakita rin siya ng martial technique na angkop para sa kanyang mapang-akit na alindog na tinatawag na Nine-Tailed Calamity Decree. Sa kabutihang loob ni Mr. Hurst sa pagbibigay ng mga mapagkukunan para sa paglilinang, matagal nang nalampasan ni Claudia ang kanyang dating sarili. Ngayon, nagpakita siya ng alindog sa bawat galaw niya at naabot na niya ang mid-golden core stage sa mga tuntunin ng lakas. Guro, walang ibang kahilingan ang iyong alagad. Basta. Sa puntong ito, biglang naging matalim ang tingin ni Isa, at tinitigan niya ng madiin si Claudia. Basta ang asawa ni Master ay sasamahan ako sa Kunlun Divine Mountains. I wonder kung payag si Master. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, gumawa ng makabuluhang tunog si Mr. Hurst at sinulyapan si Isa. Sa sumunod na sandali, tumango siya at sinabing, "Good. Kung gayon, papayagan ko ang asawa ng iyong guro na samahan ka ng ilang panahon. Claudia, kailangan mong alagaan si Isa, naiintindihan mo." Alam na alam niya na sinasamantala ni Claudia ang kanyang pabor na tretuhin si Isa bilang paghihiganti sa sama ng loob nito sa kanya dahil sa pag-alok nito kay Mr. Hurst. Dati, maaaring pumikit si Mr. Hurst at magkunwaring hindi nakakakita. Ngunit ngayon, ang lakas ni Isa ay umabot na sa maagang yugto ng nascent soul at nakakuha ng atensyon ng sect master at iba't ibang elder ng sekta. Siya ay naging isang pangunahing tauhan na dapat linangin sa loob ng sekta. Ngayon, si Isa ay malamang na huminga. Sa wakas ay maghihiganti siya kay Claudia dahil sa pagmamaltrato nito sa kanya noon. Sa sandaling ito, ginawa ni Mr. Hurst ang parehong pagpipilian at pumikit. Sa pagbagsak ng mga salita, agad na nagbago ang mukha ni Claudia. Naramdaman ang malisyosong titig ni Isa, nagsiwalat siya ng bakas ng gulat. Kabanata 818, Nakakawasak na mga kaluluwa. Sir, huwag naman po. Ako ang babae mo, may pagkakaiba ako at si Isa. Ang pagsama sa kanya sa paglalakbay na ito, ano ang ibig sabihin nito? Kitang-kita ni Claudia ang hindi magiliw na titig ni Isa. Mukha siyang nataranta at nakiusap kay Mr. Hurst. Bilang asawa ng kanyang amo, ano ang ibig sabihin ng pagsama mo kay Isa ng ilang araw? Huwag ka nang magsalita pa. Ikan-away ni Mr. Hurst ang manggas at diretsyong umalis. Hindi na lang alagad niya ngayon si Isa. Ang sect master at ang mga senior elder ng Heaven Gap sect ay lahat ay binibigyang pansin ang paglaki ni Isa. Heaven Gap Great Technique, na binubuo ng 9 na antas. Ang pag-abot sa tugatog ay magbibigay daan sa Isa na maunawaan ang tunay na katotohanan, lumikha ng sarili nilang mga prinsipyo, at humakbang sa fragmentation void realm.
Sa loob lamang ng kalahating taon o higit pa, si isang ordinaryong tao, ay nagawang linangin ang Heaven Gap Grade Technique sa ikawalong antas at maunawaan ang embryonic na anyo ng mga batas, na lumampas sa nascent soul na unang yugto. Isa lang itong cultivation prodigy. Parehong sa mga tuntunin ng kanyang pisikal na kondisyon at pag-uugali, si Isa ay isang perpektong tugma para sa Heaven Gap Grade Technique. Ang gayong talento ay walang alinlangan na pag-asa para sa hinaharap na muling pagkabuhay ng Heaven Gap Sect. Maging ang sect master at ang mga nakatatanda na miyembro ng sect ay nilayo na pakasalan si Isa bilang susunod na Young Lord. Sa ganitong sitwasyon, hindi lang si Isa ang gusto ni Claudia. Kahit si Mr. Hurst mismo ang nag-alok, malamang pumayag siya. Guro, kahit na nagsilang ka ng isang bata, ikaw ay nagiging mas kaakit-akit. Hahaha. Sa sandaling ito, tinitigan ni Isa si Claudia na may masamang hangarin, isang masamang ngiti sa kanyang mukha. Sa sumunod na segundo, mabilis siyang dumaan at hinawakan ang leeg ni Claudia, at sinabing, kawawa ka. Hindi ba't mayabang ka noon dahil sa paboritismo mo? Isa, alam kong mali ako. Mangyaring huwag masyadong magaspang sa akin, okay? Kung ano ang gusto mo, I'll cooperate as much as possible, basta. Huwag mo lang akong sasaktan. Alam ni Claudia na hindi niya matatakasan ang paghihiganti ni Isa. Namilog ang kanyang mga mata, at nagsalita siya sa mahina at malambing na tono. Dahil nalinang ang Nine-Tailed Calamity Heaven Technique, sinadya niyang nagpakita ng kahinaan, na agad na nagparamdam kay Isa ng kilati sa kanyang puso. Smack! Sa susunod na sandali, sinampal niya si Claudia sa likod niya, nagngangalit ang kanyang mga ngipin at nagmura, ikaw nakasuklam-suklam na babae. Ham! Si Claudia ay nagpakawala ng mahinang ugong at tumingin kay Isa na may tubig na mga mata, na nagpapakita ng isang pakiramdam ng hinaing at pagmamalabas. Mariin siyang kinurot ni Isa, at unti-unting umikot ang ekspresyon nito. Ricardo, malapit na akong magsaya kasama ang dati mong asawa. Hahaha. Maghintay ka lang. Ngayong pinagkadalubhasaan ko na ang aking mga divine skills, pagkatapos nitong Star Path Seed Selection Tournament, ako, si Isa, ay babalik sa Edoland at aayusin ang mga dating score. Miranda, tingnan natin kung makakatakas ka sa palad ko. Si Mr. Austin, dahil pinatalsik si Ricardo sa pamilya, ay minsang tumakas kay Crinford na parang ligaw na aso. Para sa kanya, na dating labis na mayabang at dominante, walang alinlangan na ito ay isang malaking kahihiyan. Hindi nakalimutan ni Isa ang kanyang malalim na pagkamuhi kay Ricardo. Ang dahilan kung bakit walang sawang nilinang niya ang Heaven Gap Grade Technique araw at gabi ay ang isang araw ay Year-Ocon si Ricardo sa ilalim ng kanyang mga paa. Para mabawi si Miranda, patayin si Ricardo, at ayusin ang mga lumang score. Ang sinaunang Willis family. Sa loob ng isang magandang korona ng mga bulaklak, isang lawa ang kumikinang na parang mga perlas, na matatagpuan sa gitna nila. Iba't ibang bihirang isda ang naninirahan sa lawa, at alinman sa mga ito ay maituturing na tonic. Sa loob ng napakayamang dumi ng Ancient MacDonald family, hindi lamang ang iba't ibang mahahalagang halamang gamot ay maaaring linangin, ngunit maraming mga hayop ang maaari ding mag-evolve sa mga espiritual na hayop. At sa ilalim ng napakagandang lawan na ito ay may malalim at madilim na piitan. Ito ay isang lugar na walang liwanag sa araw, mamasa-masa at makapipigil, sapat na para mabaliw ang isang tao. Sa loob ng malalim na bilangguan na ito ay halos mga miyembro ng dating sambahayan, ang pamilya Hayden. Si Hayden, ang dating maluwalhati at makapangyarihang dating ulo ng pamilya, ngayon ay nakakulong na parang patay na aso sa isang selda. Ang iba pang miyembro ng pamilya ay ginapos ng mga tanikala na gawa sa bakal at nabighani ng lihim na mahika. Gayunpaman, si Hayden, na minsan ay umabot sa mga huling yugto ng void reclusion, ay hindi nagdusa ng parehong kapalaran. Ito ay dahil lamang sa siya ay lubos na baldado. Ang kakilakilabot na enerhiya ng Deathbone Dust ay bumagsak sa mga Meridian at Dantian ni Hayden, na iniwan siyang ganap na walang kapangyarihan. Ngayon, si Hayden ay naghihintay lamang ng kamatayan. Ngunit sa sandaling ito, isang madilim na kinang ang biglang lumabas sa katawan ni Hayden, na kanina pa nakahiga na parang patay na aso.
Ang mahinang ningning na ito ay halos hindi nakikita sa madilim na piitan. Pagkatapos, si Hayden, na ganap ng napilayan, ay nagsimulang maglabas ng isang alon ng enerhiya. At ito ay lumakas at lumakas. Dahan-dahan siyang bumangon, kumikislap ang mga mata sa kabaliwan, puot, at ayaw. Violet, kahit kailangan kong mamatay, ililigtas kita. Sa sandaling ito, pinakawalan ni Hayden ang lihim na pamamaraan ng pamilyang sinaunang Willis, Cursebearer. Sa kabila ng pagkalaso ng Deathbone Dust at ganap na walang kapangyarihan, tanging ang Cursebearer technique na ito ang maaaring pansamantalang ibalik ang kanyang dating lakas, at marahil ay malimpasan pa ito. Hindi lamang iyon, gumamit din si Hayden ng isa pang lihim na pamamaraan, na tinitiyak na mapapanatili niya ang kanyang katinuan sa panahon ng estado ng Cursebearer. Gayunpaman, ang halaga ng paggawa nito ay hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Pagkatapos ng pamamaraan, mamamatay siya kaagad. Maging ang kanyang kaluluwa ay madudurog at malilipol. Dahil sa matinding kalungkutan, galit, at hindi pagnanais, determinado si Hayden na gawin ang isang bagay, kahit na nangangahulugan ito na isakripisyo ang kanyang sarili. Boom! Ilang saglit pa, sinabayan pa ng matunog na tunog. Ang bakal na pinto ng selda ay diretsyong binasag ni Hayden, at dali-dali siyang lumabas na gulong-gulo ang buhok. Natigilan ang dalawang gwardya na nakatalaga sa pintuan ng selda. Ngunit bago sila makapag-react, pinalipad sila ni Hayden sa isang strike. Bumagsak sila sa lupa, duguan mula sa kanilang 7 butas, patay. Ang dalawang gwardya na ito na responsable sa pagbabantay kay Hayden ay nasa maagang yugto din ng Nascent Soul Realm sa mga tuntunin ng lakas. Ngunit hindi sila tugma para kay Hayden, na gumamit ng mga ipinagbabawal na pamamaraan. Si Maximus, na may hawak na dakilang kapangyarihan, ay hindi man lang itinuring na banta ang nakakulong na si Hayden. Kung tutuusin, sa paningin niya, isa ng walang kwentang tao si Hayden. Hindi niya akalain na si Hayden, kahit na may wasak na kaluluwa, ay gagawa ng mga ipinagbabawal na pamamaraan. Tulog, tutok. Agad na naalerto ng kaguluhan ang iba pang mga gwardya sa piitan, at dali-dali silang sumugod patungo sa pinanggalingan ng ingay. Boom, boom, boom. Sinamahan ng nakakatakot na mga alon ng labanan, ang mga gwardya sa piitan ay nasawi. Splash! Sa ibabaw ng piitan, ang dating kalmado at magandang lawan na ngayon ay hinahalikan ng mga alon. Kabanata 819, Huwag tayo'y mamatay sa walang kabuluhan. Sa isa pang silid ng piitan, si Hayden, na nagmumula sa isang madugong aura, ay sumabog sa pintuan ng bilangguan. Ang koridor ng piitan sa labas ay napuno na ng mga gwardya na inayos dito ni Maximus. Hendrix, Violet. Habang nagmamadaling pumasok si Hayden, nakita niyang nakakulong dito ang kanyang anak at apo, at agad na nagpakawala ng iyak na puno ng matinding kalungkutan at dalamhati. Pareho silang nakagapos ng mga tanikala, na may ilang malalaking acupoints sa kanilang mga katawan na puwersahang tinutusok ng mga pinipigilang bakal na karayom. Sila ay malubhang nasugatan noong nakaraang kaguluhan sa pamilya, at ngayon ay lumala ang kanilang mga pinsala. Dahil lamang sa kanilang mabigat na lakas kaya sila ay nabubuhay pa. Matagal nang napahamak ang isang ordinaryong tao. Lolo, nakatakas ka. Lolo, tumakbo ka dali, huwag kang mag-alala sa amin. Si Violet na medyo natulala at nagbitiw sa kawalan ng pag-asa ay biglang bumalik sa realidad. Si Miss Willis, na dati ay itinuturing na marangal at matikas, ngayon ay natatakpan na ng dumi at mga mantsa ng dugo ang kanyang maselang mukha. Iisipin ng isa na siya ay isang pulubi. Ang mga bakal na pako na tumutusok sa kanyang major acupoints ay nag-iwan ng nakakakilabot na mga mantsa ng dugo sa kanyang katawan. Nang makita ni Violet si Hayden, gulong-gulo at naglalabas ng nakakatakot na aura, saglit siyang natigilan. Tapos, sumigaw siya ng may halong saya at pangamba. Ama! Nakilala rin ni Hendrix ang kanyang ama at napabulalas siya sa tuwa. Pagkarinig sa mga sinabi ni Violet, bakas sa mukha ni Hayden ang magkahalong ginhawa at sakit sa puso. Nakahinga siya ng maluwag dahil ang kanyang apo ay nagmamalasakit pa rin sa kanyang matandang lolo kahit na sa kanyang kasalukuyang estado,
na hinimok itong tumakas ng hindi nag-aalala tungkol sa kanya. Gayunpaman, nakaramdam siya ng kirot sa puso dahil naniniwala si Hayden na siya, bilang isang lolo, ay naging inutil at sinaktan pa ang sarili niyang apo. Siya dapat ang nasa posisyon ni Maximus. Violet, paanong wala akong pakialam sa'yo? Ginawa ni Lolo ang lahat para sa iyo. Nang matapos siyang magsalita, mabilis na kumilos si Hayden, naputol ang mga tanikala kina Violet at Hendrix at tinanggal ang mga bakal na pako. Agad na naramdaman nina Hendrix at Violet ang paglakas ng sigla nang mawala ang mga pako na tumatatak sa kanilang acupoints. Bagamat malayo pa sila sa kanilang pinakamataas na lakas, sa wakas ay nasilip nila ang pag-asa. Gayunpaman, sa sandaling iyon, nagbago ang ekspresyon ni Hayden. Nararamdaman niya ang malalakas na aura na mabilis na papalapit sa piitan. Ang pamilya ng sinaunang Willis, tulad ng umiiral ngayon, ay hindi na kung ano ito dati. Malamang na nakuha na ni Maximus ang kapangyarihan at kontrolado ang lahat sa pamilya. Kahit na siya, ang dating ulo ng pamilya, ay tumayo, ilan pa rin ang susunod sa kanyang mga utos. Hindi naglakas loob na sumugal si Hayden. Hindi niya kayang ipagsapalaran ito para kay Violet. Hendrix. Kukunin ko si Violet at susugod, ikaw. Tumingin si Hayden sa kanyang anak, nagngangalit ang kanyang mga ngipin, at nagsimulang magsalita. Habang binibigkas niya ang mga katagang iyon, ilang beses na kumirot ang puso niya ng masakit. Gayunpaman, bago pa man siya makatapos ay pinutol na siya ni Hendrix. Pare, naiintindihan ko. Pagkasabi nito, lumingon siya sa kanyang anak na babae, ang kanyang mga mata ay puno ng malalim na pagmamahal at pag-aatubili. Ama, hindi. Ama, sabay tayo. Makatakas tayo. Napagtanto din ni Violet ang nangyayari at nanginginig na nakiusap sa ama. Silly girl, kailangan mong mabuhay, maintindihan. Sumama ka sa lolo mo. Manatiling buhay. Kung hindi, ang iyong ama, kahit na isang multo, ay hinding-hindi ka mapapatawad. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, naglabas si Hendrix ng nakakatakot na aura, na napapalibutan ng itim na enerhiya. Nakapagtataka, ginamit din niya ang lihim na pamamaraan ng Curse Bearer. Agad na tumaas ang kanyang lakas mula sa unang yugto ng Void Reclusion hanggang sa kalagitnaan ng Void Reclusion. Boom! Humakbang si Hendrix at dumiretso sa taas ng piitan. Isang dumadagandong na boom. Sa ilalim ng napakalakas na kapangyarihan ng mid-stage Void Reclusion, ang tuktok ng piitan, na huwad mula sa 1,000 taong malamig na bakal, ay agad na binasag ni Hendrix, na lumikha ng isang malaking butas. Bumulwak ang tubig mula sa itaas, na may halong isda, hipon, at halamang tubig. Splash! Matapos ang ilang paghinga, lumusot si Hendrix sa ibabaw ng lawa at dumapo sa pavilion ng isang maliit na isla. Sinuri niya ang mga piling miyembro ng pamilyang Willis na sumusugod sa kanya mula sa lahat ng direksyon at humagalpak sa tawa. Hahaha. Gusto kong makita kung ang mga kasalukuyang miyembro ng Ancient Willis family ay naging mga alipin ni Maximus. Aatakehin mo ba ako? Tumingin si Hendrix sa paligid, sumisigaw ng malakas. Samantala, sa loob ng piitan. Ama! Sigaw ni Violet sa sobrang sakit. Boom! Dumagundong. Mula sa itaas, maririnig ang marahas na pagbabago-bago. Nakipag-away na si Hendrix sa mabilis na paparating na mga piling miyembro ng pamilya Willis. Ang mga piling miyembro ng pamilya Willis na mabilis na sumugod sa pinangyarihan kung sakaling magkaroon ng insidente ay walang alinlangan ang mga matatag na tumayo sa panig ni Maximus. Kabilang sa mga ito ay si Archer, ang nagpaparusa na elder ng Ancient Willis family, at iba pa. Violet, tumakbo ka. Huwag tayong mamatay ng walang kabuluhan. Sa sandaling ito, pilit na hinayla ni Hayden si Violet. Sinasamantala ang paglilipat ni Hendrix sa malalakas na kaaway, pilit niyang hinayla si Violet at nagmamadaling lumabas ng piitan mula sa ibang direksyon. Pagkaraan ng ilang sandali, nang makarating na sina Hayden at Violet sa gilid ng barrier ng family domain, pareho silang napatingin sa iisang direksyon. Bakas ang kalungkutan sa kanilang mga mukha. Ang pagbabago bago ng labanan mula sa direksyon ng piitan ay tumigil na.
Hindi na kailangang sabihin kung ano ang naging kapalaran ni Hendrix. Ama. Masakit na sigaw ni Violet, tumutulo ang mga luha sa kanyang mukha. Violet, tumakbo ka. Tumulo din ang luha ni Hayden na humihimok sa sakit. Gayunpaman, sa sandaling iyon, biglang nagbago ang kanyang mukha nang tumingin siya sa isang tiyak na direksyon. Nakita niya ang isang figure na humahanggos patungo sa kanila na parang isang guhit ng liwanag, napakabilis. Tumakbo. Natatakot akong hindi ka makatakas. Hayden. Bakit mo ako pinapahirapan? Ang dumating sa hindi inaasahang pagkakataon ay si Reggie Willis, isa sa mga Supreme Elder ng Ancient Willis family. Isang malakas na presensya sa huling yugto ng Void Reclusion. Bilang pinakamataas na elder ng pamilya, ikaw, itong matandang magnanakaw, ay talagang tinutulungan si Maximus na gumawa ng masama. Reggie, bago ako mamatay ngayon, kaladkarin kita pababa kasama ko. Violet, pipigilan ko siya. Tumakbo ka. Anak, tumakbo ka. Nakatitig si Hayden kay Reggie na may galit sa mga mata habang sinisigawan si Violet sa likuran niya. Lolo. Nag-alinlangan si Violet, puno ng pag-aatubili at galit ang boses. Sa wakas, nagngangalit siya, nagpapakita ng determinasyon, at mabilis na tumalikod, nagmamadaling lumabas sa hadlang ng domain ng pamilya. Alam niya na ang pananatili sa likod ay magiging walang kabuluhan. Hinayaan na lang niya ang kanyang lolo at ama na isakripisyo ang kanilang mga sarili sa walang kabuluhan. Kailangan niyang manatiling buhay. Kailangan niyang maghayganti. Nang makitang umalis ang kanyang apo, nakita sa mukha ni Hayden ang isang maluwag at nasisiyahang ekspresyon. Sa susunod na sandali, ang nakakatakot na itim na enerhiya ay lumundag sa paligid niya habang siya ay sumusugod kay Reggie. Sa kanyang mga mata, mayroong isang hindi natitinag na pagpapasya at isang kabaliwan na mamatay ng magkasama. Kabanata 820, Paghila ng Kutson sa likod bago ang kamatayan. Sina Hayden at Reggie, ang dalawang nangungunang powerhouse ng Ancient Willis family, ay nakibahagi sa isang matinding labanan. Sa buong henerasyon, ang Ancient Willis family ay nagdala ng curse power sa loob nila, na ang pagdating ng kanilang secret technique, Curse Bearer. Sa madaling salita, ang kapangyarihang sumpa, na ito ay ang ebolusyon ng isang tiyak na puwersa ng kamatayan. Sa huli, ito ay nagmula sa Deathbone Dust na nakuha mula sa bangkay ng Dragon Ancestor, na naglalaman ng asensya ng kamatayan. Sa pamamagitan ng paggamit ng lihim na pamamaraan ng Curse Bearer, ang lakas ni Hayden ay umabot sa rurok nito, pansamantalang umusad sa isang bagong antas, na parang nag-aalaga ng isang usbong. Naabot niya ang rurok ng Void Reclusion Stage, nakapantay ni Reggie, ang Elder Supreme. Sa sandaling ito, si Hayden ay napuno ng kalungkutan at galit, na nagdadala ng pakiramdam ng nalalapit na kapahamakan. Sa gitna ng kanilang matinding labanan, sa bawat pagtatalo at pagkawala ng lupa, natagpuan ni Reggie ang kanyang sarili na tuluyang nahuhulog. Kapag nag-aaway ang mga eksperto, maaari silang makipagpalitan ng 12-dosenang mga galaw sa isang kisap mata. Matapos ang tagal ng pagsunog ng insenso. Boom! Si Hayden, na nagtitiis sa atake ni Reggie, ay nabaliw, mahigpit na niyakap ang kanyang kalaban. Alam ni Reggie na gumamit si Hayden ng isang lihim na pamamaraan, pansamantalang nakabawi at pinahusay pa ang kanyang lakas. Sa makatuwid, si Reggie ay hindi nag-iisip na sumabak sa labanan. Nag-defensive posture lang siya, nagbabalak na ibaba si Hayden. Hanggat natapos ang oras ng Curse Bearer, natural na matatalo si Hayden. Sa ganitong sitwasyon, walang pagpipilian si Hayden kundi ang magpatibay ng medyo galit at desperado na estilo ng pakikipaglaban. Kung tutuusin, malapit na siyang mamatay. Bago siya mamatay, kinailangan niyang humila ng unan sa likod. Sa sandaling ito, nagsimulang humina ang madilim na aura sa paligid ni Hayden. Ang oras para sa lihim na pamamaraan ay tumatakbo. Sabay tayong mamatay. Si Hayden, na may mabangis na ekspresyon, ay malakas na umungal, bitawan mo ako. Hayden, baliw ka. Sa tingin mo mamamatay ako kasama mo. Mangarap ka. Bakas ng gulat ang kulubot na mukha ni Reggie. Managinip ka. Hahaha, subukan natin.
Ang pamilya ng sinaunang Willis, na udyok ni Maximus, ay babagsak at mamamatay. Hayaan ang iyong kamatayan ang simula. Paos na sigaw ni Hayden. Sa susunod na segundo, na may puff, iniluwa niya ang isang subo ng itim na dugo, na tumama sa leeg ni Reggie. Nalason si Hayden ng makapangyarihang deathbone dust. Ang itim na dugong ito ay may dalang nakakatakot na lason. Sa paghawak nito sa leeg ni Reggie ay mabilis nitong kinaagnasan ang kanyang laman at diretsyong nabulok sa kanyang lalamunan. Ikaw, nanlaki ang mga mata ni Reggie, na puno ng takot, nagpupumiglas. Sa sandaling ito, pinakawalan ni Hayden ang kanyang pagkakahawak kay Reggie at, dala ang lahat ng natitirang kapangyarihan sa loob niya bago natapos ang lihim na pamamaraan, naghatid ng suntok sa ulo ni Reggie. Ang landas na naintindihan ni Hayden ay ang daan ng tubig, isa sa 5 elemento. Naghalo ang kapangyarihan ng Laws of Heaven's Path sa strike na ito, kasama ang pagkakaroon ng Void Reclusion sa huling yugto. Ang suntok na ito, na puno ng sama ng loob, ay may hindi maisip na kapangyarihan. Boom! Agad na bumukas ang tumatanda na ulo ni Reggie. At sa sumunod na segundo, napaluhod si Hayden. Ang malakas na aura ay mabilis na hamina at naglaho na parang nagninangas na apoy. Sa huli, nawala lahat ng sigla nito. Kahit na ang isang hibla ng kaluluwa, pagkatapos umalis sa pisikal na katawan, ay nagkawatak-watek. Mula noon, nagkalat at nawala. Nang gabing iyon, si Maximus, nakakabalik lang mula sa reclusive Willis family, ay nakaupo doon na may malungkot na mukha. Damn it! Hayden, wala kang awa sa sarili mo. Kahit na ang halaga ng iyong sariling pagkamatay at pag-iwan sa iyong pinakamamahal na anak na magkapira-piraso, gusto mo pa ring iligtas ang maliit na batang iyon, Violet. Gusto kong makita kung anong uri ng bagyo ang maaaring pukawin ni Violet kahit na nagawa mong iligtas siya. Wika ni Maximus, malamig na nakatutok ang mga mata sa 7 binata na nakaluhod sa harapan niya. Ang pamilya ng sinaunang Willis ay makapangyarihan, na may walang katapusang mga mapagkukunan. Ang mga batang babae tulad ni Violet, na umabot sa rurok ng nascent soul stage sa murang edad, ay kakaunti at malayo sa pagitan. Ngunit marami rin ang nakaunawa sa embryonic na anyo ng mga batas at nakapasok sa nascent soul realm. At ang 7 kabataang ito ay pawang namumukod tangi sa mga pangunahing inapo ng ancient Willis family. Ang kanilang talento sa paglilinang ay hindi mas mababa kaysa kay Violet. Lahat ng 7 ay nasa huling yugto ng nascent soul. Parang kambal ang 2 pinuno. Ang iba pang 5 ay bumuo ng isang grupo. Ang kanilang nagising na mga elementong katangian ay ginto, kahoy, tubig, apoy, at lupa, at ang kanilang naintindihan ng mga embryonic na anyo ng mga batas ay ang 5 elemento ng Laws of Heaven's Path. Nang magtulungan silang 5, ang kanilang lakas ay maihahambing pa sa mga eksperto sa Void Reclusion. Sean Willis, Jeff Willis, at ikaw, ang magkakapatid na 5 elemento. Sa pagkakataong ito, kayong 7 ang kakatawan sa ating Ancient Willis family sa selection tournament ng Seed of the Star Path. Huwag mo akong bigon. Mataimtim na bilin ni Maximus. Magtiwala ka, Patriarch. Gagawin namin ang aming makakaya upang mapili para sa binhi ng Star Path at magdala ng kaluwalhatian sa aming pamilya. Sabay-sabay na sigaw nilang 7. Tumango si Maximus bilang tugon. Pero nagbago ang tono niya, sa pagkakataong ito, bukod sa pakikipagkompetensya para sa isang pwesto sa binhi ng Star Path, may misyon din para sa iyo. Magkakaroon din ng mga batang hidden expert na lalahok sa tournament na ito. Sa pagkakaalam ko, si Ricardo, ang taksil na iyon, ay naging young master na ngayon ng Sun Moon Sect. Malamang, sasali rin siya this time. Sa panahon ng Star Path Seed Selection Tournament, maaari mo siyang i-target ng walang pag-aalinlangan. Kaya, gusto kong humanap ka ng pagkakataon at ibalik sa akin si Ricardo. At kung sasali si Violet, patayin mo siya para sa akin. Tanggalin ang ugat.